Kung hindi ako para sa kanya, kawawa naman siya. Oops! Maling libro pala. A blessed day, everyone. My name is Rovelyn Mendoza, and I'm here to share one of the books that left such great impact not only in my life, but also in my mindset. So, before I proceed, this book, Taming the Waves by Inksteady, is not only a romance book, but it shows paano lumago ang ating main character sa kanyang buhay. Kaya, kung interesado ka at napukaw ko ang iyong attention, come with me to the end to know what this story talks about. Nagsimula ang storya kay Elora Chin, isang freshman na BS Psychology student. Siya yung typical na Wattpad girl, yung mala-nerdy, maraming achievements, super masunuring anak, hindi katulad ko. Joke lang. Pero kahit na ganun, itinuring pa rin siyang black sheep sa kanyang pamilya. Pastor ang tatay niya, ang nanay naman niya, tatay niya ay napaka-religyosa. So, kaya nung ayaw na niyang magsimba kasama nila ng family niya, doon nagsimula lumayo at nanlamig ang kanyang family. Pero dumating sa buhay niya si Troy. At doon nagbago ang lahat. Unti-unting nag-fade sa background ang mga struggles ni Chin sa pagmamahal nga nila sa isa't isa. Siyempre, yan, doon siya nakafocus. Doon niya napatunayan may happy side pala siya. Pero gaya ng ibang mga bagay sa mundo, bigla rin itong natatapos. Dahil popular nga si Troy sa kanilang university, maraming girls ang naiinggit at gustong sirain ang relationship nila. Isa na doon si Irina, na ginamit si Luke na may gusto sa kanya para iharas daw si Chin. Habang hinaharas ni Luke si Chin, kumuha siya ng mga pictures. Sinend niya ito kay Troy at sinabi niya kay Troy din na ayaw na nila na maging sila ni Chin daw. So, kahit ayaw ni Troy na maghiwalay sila, ayan, so, kahit may pag-ibig pa rin si Troy, pinakawalan niya pa rin kahit sobrang sakit sa kanyang damdamin. Ngunit, ayun nga, nagawa niya yon dahil hindi niya alam yung totoong nangyari. Si Chin naman, after siyang maharas ni Luke, tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makahingi siya ng tulong at siya'y nakoma naman after nun ng mga ilang buwan dahil sa trauma at pagod. Doon niya rin naranasan ang miscarriage ng kanyang 4 weeks na baby. So, na lalo pang nagpalala sa kanyang damdamin. So, pagkagising niya sa coma, nakaranas naman siya ng PTSD at major depressive disorder at pansamantalang pagkawala ng boses dahil sa sobrang trauma at dahil nga sa kakasigaw, kakahingi ng tulong. Lumipas ang ilang taon bago sila'y muli nagtagpo ni Troy. Sa pagkakataong iyon, nagkausap sila, nagkalinawan, at nagkaintindihan sa wakas. Mas maayos ang kanilang buhay nila nung nagkabalikan sila kasi nga dahil meant to be sila, mas matatag at mas totoo. Samantala yung mga sumira sa kanila katulad nila Irina, nila Luke, ayan, nakulong na sila. Yung family naman ni Chin, wala na, naghiwalay na. So, ayan na, nakuha nila yung karma nila. Sa huli, bumalik ang pagmamahal na muntik nang mawasak at nauwi sa isang masayang chapter. Sila'y nagpakasal, kasama yung mga taong naging parte ng kanilang pagkabangon at pagkabalikan sa isa't isa. The story tells us that we should never let things around us defy us. Bakit? Katulad ni Chin, dapat bumangon lang tayo ng bumangon. Nagpatuloy pa rin siyang lumaban sa kanyang buhay. So if you have hidden struggles in life, whether you feel like you're a failure, whether you feel like you're not good enough, o di kaya nireject ka ni crush, patuloy ka lang, Tess. Sabi nga nila, habang buhay, may pag-asa. Maging mabuting halimbawa sana sa atin ang kwento ni Chin na kahit kaano kalaki mga alon ng problema ang dumating sa ating buhay, salubungin lang natin ito katulad ng mga surfers. The bigger the wave is, the higher they soar in the air. So, ikaw,
May problema ka bang pinagdadaanan lately or currently? Kaya mo bang maharap ito katulad niya? Tara, let's talk about it in the comment section. Tandaan, we don't tame the waves by controlling everything around us. We learn to stay afloat by understanding ourselves. That is all for today. Thank you for watching.